So today, ipadayon nato atong sermon series sa Book of Ephesians. Kung doon na mo yung Bible, nanata karon sa chapter 2, verse 11, hangtod sa verse 22. Ang title sa atong mensahe karon nga buntag, Unity of the Church through Christ. Unity of the Church through Christ. Ang pagkahiusa sa iglesia pinaagi ni Kristo. Nakutanaw na to ang context sa chapter 2 sa Ephesians. Kining section sa atong passage karon is parallel or similar to the preceding paragraphs. Paragraph sa verse 1 to 10. Nga naman, katanaw nimo siya, di ba sa chapter 1 to 10, gipahinumduman ta who we were before ta nahimong Kristohanon. Apart from Christ, di ba, kaniadto patay ta. Apan tungod sa kaluoy gugma sa Dios, kita nga patay kaniadto gibuhi kita ni Kristo tungod sa gugma ug kaayo sa Ginoo. Og say mo pud ani nga passage nato karon. Nagpadayon siya, pero mas specific na siya. Then sa other view pud siya makita nato ang contrast niya sa atong kinabuhi kon kinsa ta kaniadto ug unsa na pud ta karon. Padayon siya. Ug angay natong hinumduman. Ang gitawag og disunity kanang pagkahiusa sa mga katawhan sa Dios, mao ang usa sa pinakadakong problema sa early church. Di ba nibala nato sa Corinto, dunay division. Bisan sa Pilipos, dunay nagkabingkil, walay pa nagiusa. Ug hinumduman nato nga ang plano sa Ginoo for the fullness of time sa atong previous ato nga pagtuon sa chapter 1 nga ang plano sa Ginoo is to unite all things in Christ. Hiusaon tang tanan, all universe unite diha ni Christ in things in heaven and things on earth. Ang pasabot niya ng things on earth is actually sa mind ni Paul is God will unite the Jews and Gentiles through Christ. Mao na ang plano sa Dios. Kay nagkabikil gyud doon nagay dividing wall ang Hudiyo ug ang mga Hintil. Og plano sa Dios sa paghimo niya sa church, ang church is composed of Jews and Gentiles. Pero ang mga Hudiyo, para sa mga Hudiyo o mga Hintil, wala na, mga wanay labot sa, mga sinilikway na sila sa Diyos. Wala na sila apil sa kaluwasan. Pero dili na may plano sa Diyos. Ang plano niya is to unite all things in heaven and even din sa kalibutan. Ang pasabot niya din sa kalibutan, ang mga Jew, mga Gentiles, magkahiusa. Lain-lain nga race. Koreano man ka, unsa man imong nationality, hiusahon tas Ginoo. Ang church isa lang kalawas ni Kristo. So mo nang plano sa Dios, hiusaho niya i-put into order ang nahimong disorder nga kalibutan karon. Bisan sa atong church karon, do nagyapoy disorder. Pero gusto ang Dios nga ma-order ang tanan, ma-united ta. Dili gusto ang Dios nga dunay disunity sa church. Ug mao ni atong outline karon nga buntag. Sa verse 11 and 12, makita nato diha ang gitawag nato pre-Christian past in relation to Israel. Sa Bisaya pa na, kaniadto ang atong kinabuhi kaniadto sa wala pa kita mahimong Kristohanon. In relation to Israel, nga may kalabutan sa Israel. Makita nato na sa verse 11 to 12. Then verse 13 to 18, Christians present privileged position of being in Christ. Ang present na pod. Ang verse 11, 12, ang past. Ang verse 13 to 18, ang atong present position. Ingon nga, ana-ana, diha ni Kristo. Ang last, verse 19 to 22, Christians new privileged position in Christ. Ang atong bag-o nga pribilehiyo, tang mga Kristohanon, diha kang Kristo. Now, tanaw na to ang atong past nga kahimtang before tanahimong Kristohanon in relation to Israel. Verse 11, 12. Di ba ningon siya? Therefore,
remember that at one time you Gentiles in the flesh called the uncircumcision by what is called the circumcision, which is made in the flesh by hands. And now in verse 12, remember that you were at one time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Kung makita ninyo diha nga ang first word sa verse 11 is therefore. Kanang word nga therefore, kita gani mo word nga therefore, ni point back sa previous nga gisgutan. So unsa may gisgutan niya sa verse 1 hangtod sa 10. Hinumdum mo na to nga gisgutan diha nga ang amazing may tungod sa undeserved blessing nga gibuhat sa Dios nga diri kanato pinaagi sa paghatag niya kanato bag-ong kinabuhi gikan sa pagkapatay diha sa espiritu. So mo ni gingon niya therefore kaniadto patay mo, di ba? Mga children of wrath, gisunod ninyo ang pattern lifestyle din sa kalibutan, apan tungod sa dakong kaluoy gugma sa Dios, gibuhi mo niya kauban ni Kristo. By grace you have been saved through faith. This is the gift of God, so that no one may boast. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus for good works. Therefore, sumpay, di ba? Therefore, kay maom ni gibuhat sa Dios nato, mga hintil nga mga Christian taga Efeso. Therefore, ang keyword ani sa verse 11, 12, word nga remember. Tanawan niyo kaduha gibalik, hinumdumi. Verse 11, therefore remember. Sa verse 12, remember. So gusto ni Paul nga hinumduman sa mga iyang gisulatan ang mga Christian believers o unsa ang ilang pas nga kinabuhi before sila nahimong Kristohanon. As far as Jews were concerned, para sa mga Hudiyo, kung gingon ganiha, ang mga Gentiles, mga sinalikway, o gitawag na nila dili tinuli. Kanang pagka-dili tinuli, ug tawgon gani ka sa ilang time og dili tinuli, sakit na nganuman. Ang but pasabot ana pag may the uncircumcision nga party, usana o sa tawag gyud natin nila. O sa ato pang literal karon pisot. Kay physical man nga circumcision, physical ni. Kay sign ni sa Abrahamic covenant ta Dios sa mga sa kaliwat ni Abraham. So pagtawag nila the uncircumcision o mga pisot o sa ato ba na. Kabalo mo sa pasabot ana silang time, dili lang kay sa tawag gyud nila la pisot mo sa ato la nga ano ba, mga bata maulaw inog pisot. Pero sa ilang time ang but pasabot ana, of course, BIBI sa ato na di ba, BIBI yon ang mga bata nga pisot. Una sa ilang time po, pagpasipala na ug pagpakaulaw. Kipakaulawan sila nga, wala mo sa pa-impirno na mo padulong sa pag-unsaon ninyo. Padulong mo, sugnurunon mo sa impirno. Wala mo chance sa malangit. So sakit para sa mga, grabe po mo eh. So ano gidi may chance nga malangit? Now, basta na yung mga utanan ninyo, kinsa man yung mga Gentiles. Ang Gentiles, those outside the nation of Israel were considered Gentiles. Kung dili gani ka, nasod ka nga gawas ka sa Israel, hintil ka. So ang Efeso is not part of Israel. Nga may gisalatan ni Paul. Ang Ephesus is part siya sa gitawag sa karaang panahon is Asia Minor. O sa atong time karon modern day Turkey. So Turkey o Israel lahi nga naso di ba? So mao na nga kining Church of Ephesus, majority sa ila mga Kristiyanon were Gentiles. So ang pagtuli nga giingon niya din kaning circumcision sa mga Israelites was only in the flesh. Sa lawas lang, external lang. The circumcision done in the body by the hands of men, dili na siya mo gitaw og real circumcision nga gusto sa Dios. The true circumcision was not made with hands. Ang tinuod nga pagkatinuli, dili pagkatinuli ag pinaagi sa tao, kamot sa tao.
But ang tinuod nga pagkatinuli, it is by the Holy Spirit. The circumcision gitawag of the heart, which is now available sa mga Gentiles o sa mga Hudiyo. Ningon ang Romans 2:29. Romans 2:29. Ningon siya, ningon si Paul. Si Paul gyapon nagingon. Kay ang tinuod nga Hudiyo, mao kadtong tawo nga Hudiyo diha sa kinasuluran, sa iyang pagkatao, ug ang tinuod nga circumcision maoy usa ka butang nga iya sa kasing-kasing espirituhanon ug dili sumala sa mga letra sa kasuguan. Nindot kay sa English ni siya, but a Jew is one inwardly, and circumcision is a matter of the heart by the Spirit, not by the letter. So again, mauna ang tinuod nga pagkatinuli. Pero ang mga Hudiyo nang hambog sila nga, kami may tagalangit. Kay kami ang mga gisaaran sa Ginoo, kami mga tinuli, hindi kamo di mo mga tinuli. Pero ningon si Pablo, no. Ang tinuod nga Hudiyo, dili katong Hudiyo sa panggawas lang. Ang tinuod nga gituli, ang tinuod nga kaliwat sa Dios spiritually, katong mga tao nga gibag-o sa Dios ang kasing-kasing pinaagi sa balang Espiritu Santo. Gipahinumduman ni Pablo ang mga Gentile believers sa Ephesus sa ilang kinabuhi kaniadto. O kita po, mga hintil man ta sa Philippines, di man ta part sa Israel. Kung unsa ang atong spiritual condition kaniadto, we were alienated. Mga aliens ta sa covenant promise sa Ginoo. Mga sinalikway ta sa mga Jews. Doon gitawag og social alienation. Mauna ang pagsalikway sa mga Jew sa mga Gentiles. Social alienation. Na doon na gitawag og spiritual alienation. Tanawa ang di ba ningon siya sa verse 11 nga kita kaniadto, we were separated from Christ. Wala kita'y kalabutan kang Kristo. So, walay apil sa plano. Walay kalabutan kang Kristo ang mga hintil. Then, they were, mga Gentiles, isulatan ni Paul, painumduman sila, that they were alienated from the covenant of Israel. Nahigawas sa katilingban sa Israel. Ang Diyos naghimo og saad, gipili ang Israel ingon nga mga katawan sa Dios. Naghimo ang Dios og special blessing, protection and love sa Israel. Ang walay labot ang mga hintil ana. And strangers to the covenants. Unsa man ning covenant saad sa Ginoo? Kini ang covenant pasabot ani katuning covenant kang Abraham. Walay labot ang mga hintil. Katong Abrahamic covenant, mao tong gisgot siya pagkatinuli og tinuli. Walay labot ang katong sayon sa pagtuli mga Israelis lang to. So tay labot na to, Gentiles. Mo ni daan atong kinabuhi kaniadto, wata ka balo. Ta strangers ta sa saad sa Ginoo. Nya sunod, wala tay paglaom, having no hope. So wala man tay nahimulag man ta ni Kristo, of course wala gyud tay paglaom. Ug last, and without God in the world. Ang but pasabot ani dinhi but pasabot nga wala sila kay balo intellectually, wala sila kay balo kung dili sila atheist, kabalo sila nga doon ng Diyos, ituo sila nga doon ng Diyos. Pero ang problem is ang mga Gentiles daghan sila Ginoo, ug wa sila kaila sa tinuod nga Dios. Mao ni but pasabot aning without God in the world. So kining kamatuoran din niyo. Tinuod po ni sa ato nga kita mga hintil in the flesh. Ang past atong kinabuhi before coming to Christ, wala separated from Christ ta. Wala tay labot sa saad sa Dios sa gitawag Abrahamic covenant. Wala tay paglaom. Of course, wala tay Kristos kinabuhi, wala paglaom. Wala po tay Dios wa ta kaila sa atong Ginoo. Mao na atong kinabuhi kaniadto, ang atong gisubay ang pattern sa kalibutan. Ang gituman nato ang atong desire lang sa atong kasing-kasing ang tinguha sa unod. Children of wrath, ta kaila sa Dios. So mao na ang atong past spiritual condition sa wala pa kita ni Kristo sa atong kinabuhi. No hope, no God. So tanaw ni mga atong past.
pagkaluoy na to. No hope, no God. Tingluoy. Mao na atong kahimtang. Batanaw na to atong present spiritual condition in Christ. Makita na to sa verse 13 to 18. Mao ni makahatag na to kadasig. Para ma-appreciate na to ang atong kaayo sa Ginoo. Kaduhang point na to is Christians' present privileged possession of being in Christ. Karon nga pribilehiyong posisyon sa mga Kristohanon, ingon nga naa kang Kristo. Now, ang sa may purpose, again, nga naman nga gipahinumduman man ni Pablo ang mga Gentile believers o kitapod mga hintil sa atong past. Di ba dili taganahan sa past? Di taganahag past. Ay, si magbalik-balik, ano, ngagi naman na. Pero ano ni Mas Paul? Remember. Kaduha, isa remember. Ano hinumduman man nato atong past spiritual condition? Una, tuyo. Aron maka-appreciate sa powerful work of Christ sa iyang pagluwas ka na to. Dili ta ka-appreciate sa good news kung dili na to makita ang bad news. Dili ta maka-appreciate sa kamaayo sa Ginoo kung dili na to makita unsa ta kangilad kaniadto. Dili ta makaingon nga ang gugma sa Dios is great, ang mercy sa Ginoo is great. Why ang mercy sa Ginoo is great? Tungod kay iyang giluwas, dili lang kay great siya nga Dios. Tungod kay iya pong giluwas mga great sinners. Grabe kang ilad. Mga grabe ka mga hopeless. Aron ma-appreciate na to ang gugma o ang gibuhat ni Kristo dito sa cross. Lingi una to kung kinsa ta kaniadto. Usahay mo gud malimuta sa kadako sa panalangin nga gihatag sa Dios sa atong present condition, sa atong present status, spiritual status karon mga Kristohano na ta. Kung kinsa nagkadungog ninyo sa kung wali sa mental gabi ang atong previous nga pagtuon sa Ephesians kung i-share sa ila, pinumduman ako po sila. Nga malimutan ang atong present status, mga anak ta sa Dios. Gipakamatyan ta ni Kristo Jesus. Mga wala tay paglaom kaniadto ang atong destination impierno. Pero tungod sa dakong kaluoy sa Dios, si Jesucristo nagsakripisyo ingon nga substitute sa atoa aron kita nga walay paglaom kaniadto impierno padulong giusab sa Ginoo ang atong destination langit na. Giusab sa Ginoo ang atong status kaniadto mga anak ta ni Satanas karon mga anak na ta sa Dios. Mo ni tuyo. Aron madasig kita sa pagpasalamat sa Dios kanunay sa dili masukod nga grasya nga iyang gihatag kanato. Dili ba gyud ta makapasalamat ana kung makalingi ta sa atong past spiritual condition? Mga igsuon, akong pagdasig natong tanan na kung maluya ta mauni usa ka angay natong hinumduman. Dili maayo nga hinumduman nato atong mga dili maayong experience sa kinabuhi, of course. Dili nato angayan istoryahan. Atong mga ngilad nga kinabuhi kaniadto, ayon na istoryahan unsa ka kaniadto. Pasig mapandol na imong igsuon. Maluya pa ka. Hinumduman nimo ang kaayo sa Ginoo nga kung kinsa ka kaniadto. Grabe ang kaluoy sa Ginoo nga hatag diha kanimo. Ug tungod niya na magkapasalamat ka sa Dios. Bisag unsa pa ang nangagi sa imong kinabuhi, unsa magkakangilad kaniadto. Gibag-o ka sa Dios karon. Ug mao po ni mag-aghat nato sa pagkinabuhi nga uyon gayud sa kabubuton sa Ginoo. Tungod sa atong bag-ong identity ingon nga mga anak sa Dios. Tanawa ang verse 30 nagingon. But now, di ba? Contrast. Kaniadto ang atong past, no hope, separated from Christ, no God. But, apan, so, mao ni karon ang present. But now, pankaron, ang present, in Christ Jesus, kamo nga kaniadto nahilayo
sa Dios. Layo kang Kristo, pankaron gipahiduol na pinaagi sa dugo ni Kristo. So every Christian, Jew and Gentiles, is brought near to God by the blood of Christ. Tungod sa kamatayon ni Kristo. Kaniadto layo kita sa Dios. Wala ta kaila sa Dios. Wala tay Dios. Apan tungod sa kamatayon ni Kristo, tungod sa iyang pag-ula sa iyang dugo, kita nga kaniadto layo sa Dios, wala kaila sa Dios, wala diha ni Kristo, walay paglaom. Pantungod sa dako nga gugma ni Kristo, sa iyang pagsakripisyo dito sa cross, nahiduol kita sa Dios, napasiguli kita sa Dios. That is why ang gospel must be preached not just to the Gentiles but also to the Jews. Mga Hudiyo sa tungod kay ang tanang tao, Hudiyo man ug Hintil, nagkinahanglan kay Jesus Christ. Ang Old Covenant nga gimediated by man, nga gipanghambog sa mga Hudiyo, dili gyud mohatod ug dili makahatag og salvation. Rather, it lead to condemnation. Sama sa Mosaic Covenant, naghambog sila nga makatuman sila sa balaod. No, makahimunog, maka-lead nun into condemnation. Kaya nga naman, every day, maka-violate sila sa law of God. Muna ang Old Covenant. But in the New Covenant, mediated by Christ, God promised. I-promise ang Ginoo, restoration. Ang sala, mapasaylo. Din ang mga tao makaila sa Dios. Tungod niya na, ang mga tao makatuman sa sugo sa Dios. Kaningon ang verse 14. Tanaw ang verse 14. For He Himself is our peace. Kay siya mao ang naghimo sa atong kalinaw. Saan maning kalinaw din eh? Peace with God and peace with God's people. But pasabot ani context. Pasabot anang peace with God. Si Jesus lamang gyud ang hingpit nga makahatag kanato og gitawag og peace with God, kana peace with God meaning nga ma-reconcile ta balik sa Dios, mapasig-uli ta balik sa Dios. Maunang ang tao kung mamatay siya, dunay gibutang og RIP, rest in peace. Ang tao maka-rest in peace lang kung tinuod siya nga doon na siya peace with God. Kung ikaw karon og ako, tinuod ta nga napasig-uli na diha sa Dios, doon na tayo peace with God, dili na ta mga kaaway sa Dios, napasig-uli na ta. Sigurado ka na kung mamatay ka, rest in peace, brother, sister. Mao nang bisag masubo ta, pero kung nasayod ta nga atong igsuon na kung mamatay, nakita ta sa iyang kinabuhi, nakita natong ebidensya iyang kinabuhi nga siya Kristohanon, masubo ta, mingawon ta, pero kung nasayod ta nga siya tinuod luwas, sa atong una-una, doon na po tayo kalipay. Kaya nasayod ta, Lord, doon na siya, at peace na siya diha nimo. Napasig-uli na siya diha nimo, tungod kang Hesukristo. Praise the Lord, di ba? So, dili lang na peace with God. Kung dili ka nang gibuhat ni Jesus Christ, nga siya ang atong peace, siya atong kalinaw, dili lang dito doon ay peace with God, doon na po tayo peace with God's people. Muna ang ningon sa verse 14, tanawa, for He Himself is our peace, who has made us both one, and has broken down in flesh the dividing wall of hostility. Giguba niya ang nag-ulang nga bungbong nga mao ang pakig binatukay. Di ba doon ay dividing wall sa mga Hudiyo o sa mga Hintil. Now, tungod sa gibuhat ni Jesus Christ, dili lang dahil siya, pagkamatayan ni Jesus Christ, dili lang siya doon makahata o peace with God. Ang resulta po doon na po yung peace with God's people. Muna ang iglesia, ang church, dapat doon naging unity.
Kay dili na tabi nga, doon na ako'y peace sa Ginoo, okay na ako sa Ginoo. Pero sa isig ka Kristiyano, okay na ako'y peace. Dili, wa ka kasabot. Dili na may gibuhat ni Jesus Christ. Ang gibuhat ni Jesus Christ, gusto niya, di ba, ang purpose niya, to unite all things. Magkahiusa ta. Mao gani prayer niya, di ba, sa John 17, nga Amahan, pray ko nga magkahiusa unta sila sa mga ikaw ako nagkahiusa. Now, giun sa pagguba ni Jesus Christ, ang nag-ula nga bungbong, dividing wall, taliwala sa Hudiyo ug Hintil. Tanawa. Tanawa verse 15. Giunsa niya pagguba? Giguba niya, pero giunsa niya. Verse 15, tanawa. Iyang gibungkag ang balaod nga mao ang mga kasuguan ug mga kalagdaan. Now, ang mga balaod sa mga Hudiyo, gihatag sa Dios, mga ordinansa, mga seremonyas, mga sakripisyo, ug mga maayong buhat, dili ka na makahimo sa pagdala sa tao ngadto sa paggitawag og peace sa Dios ug sa isig ka katawhan sa Dios. Pinaagi lamang sa sakripisyo ni Kristo sa iyang kaugalingon dito sa cross, matuman ka ng peace with God and peace with God's people. Maunang giguba niya. Kay maunay nakaulang the greatest barrier between Jew and Gentile. Mao ang law. Now, I explain ako para masabta na to. Sa Old Testament, adunay ginatawag og ceremonial law o moral law. Importante na ito masabta na to ni. Now, ang question is, unsa man ang gi-abolish ni Christ? Unsa man ang gibungkag nga balaod ni Jesus? Ang ceremonial law o ang moral law? Paminaw. Christ did not abolish the moral law. Ngano na kaingon ko niya na? Anong moral law? In summary mo ang 10 Commandments. Moral law. Ano niyo ko nga wala na gi-abolish ni Christ? Gibalik na niya, gisummarize niya into 2, di ba? Sa Matthew 22, verse 37 to 14, ingon siya, and he said to him, ninangutana niya, Maestro, unsa man the greatest commandment, unsa pinakarakong sugo? Ningon si Jesus. And he said to him, tao kato nangutana siya, ingon siya, you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. Di ba? Mao na ang verse 5 sa law. Then, this is the greatest and first commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. O, mao na ang next nga 5 sa 10 commandments. So, mao na evidence nga wala gi-abolish ni Christ ang moral law. Kay ang moral law, mao na ang expression sa holiness of God. Kay holy ang Dios, kinahanglan nato pag kinabuhi pod holy. Kanang paghigugma sa Dios, paghigugma sa isig katawo, dili ba na reflection sa kinaya sa Dios? O nang kinaya sa Dios, dili na pwedeng ma-abolish. Ang gi-abolish ni Christ, ang gitawag og ceremonial law. Unsa ning ceremonial law? Kanang, di ba, ang gigamit niya dinhi? Klaro kayo, ano kayong kang ceremonial law? Tanawang verse 15 sa English, ningon siya, di ba? By abolishing the law of commandments expressed in ordinances. Sa Bisaya, mga kalagdaan. Unsa man ning mga kalagdaan? Ordinances sa Israel. Feast, sacrifices, offerings, laws of cleanliness and purification. Katong pagtuli. Apil to. Ordinansa nila. Diba? Mauna ang pinaka-greatest barrier sa Jew and Gentile. Mao ganito sa time ni Paul, gusto sa mga Jew nga kung gusto kang mag-Christian, gusto ka tinuod nga mahimong anak sa Dios, patuli sa. Pero si Paul, no, dili na kinahanglan. Gi-abolish na ni Christ. Dili na kinahanglan ka tulion ka sa physical. Of course, kining pagtuli sa atuha karon purpose para sa health. Pero sa ilang purpose time sa una, mindset nila pag tinuli ka sabot langit ka, part na sa requirements nila, gusto ka mahimong anak sa Dios. Pero mo na gi-abolish ni Christ ang gitawag ceremonial law. Igsoon, ngano ako ning gi-emphasize?
kinahanglan masabtan nato ni. Kay dunay mga pagtulunan sa simbahan karon nga di-adapt sa gitao og hyper grace. Nga nagtuo sila nga dili na daw tabound nga mo-obey sa gitawag og moral law sa 10 commandments kay gi-abolish na ni Christ. Wala sila kasabot. Mao ni ilang verse. Dili ang moral law ang gi-abolish ni Christ, kundi dili ang ceremonial law. Nga ordinansa. Now, kay ako gani personally nasubok ko balik, ningin ko ninyo balik-balik nga akong spiritual advisor sa Bohol. Ni-adapt ana nga pagtulunan nga dili na daw ta bound nga mutuman sa 10 commandments. Kaya gi-abolish na ni Christ. Ano? Tuluya. Spiritual advisor na ko before. Nagkasal na mo sa akong asawa. Nalihis. Nidawat sa pagtulunan sa hyper grace. Nga dili daw ta kinahanglan mutuman sa moral law. Tungod ani nga verse, kaluoy. Pero wala. Ang ceremonial law ang gi-abolish ni Christ. Now, unsa may tuyo ni Kristo nga iya ning giguba? Na nagulang. Pinagis pagguba niya sa gitawag ceremonial law. Verse 15, tanawa. Para sa verse 15. By abolishing the law of commandments expressed in ordinances, ang purpose niya, that, manay, pagmigag that, manay purpose, that He might create in Himself one new man in place of two, so making peace. In short, para masabtan na ito na, kanag-ingon niya, one new man. Mona ang expression used stands for the people of Christ, Hudiyo man ka o Hintil. Ang Hudiyo or Hintil nga nagtuo ni Kristo mahimong bag-ong tao, new creation. Di ba kung mabalik ka sa chapter verse 10, yung duman na to, nga ningon siya sa verse 10 sa chapter 2 verse 10, for we are His workmanship created in Christ. So we are a new creation. Bago kitang buhat sa Diyos. One new man. Di yung mga hintil, wala na, bago na mo. Diha ni Kristo. So ang Jews, ang mga Hudiyo o mga Gentiles, so we live in the gospel, have been united in Christ. Hudiyo o hintil, sila both members of the body of Christ nga gitawag sa ato of the church, ang lawas ni Kristo. Nga kaduhang purpose ni Christ sa pagguba niya sa dividing wall, verse 16 tanawa, to reconcile us to God, both ang Hudiyo ug ang Hintil. Tanawa verse 16, aron kitang duruha and might reconcile us both to God in one body through the cross. Aron kitang duruha ang Hudiyo ug Hintil mapasiguli ngadto sa Dios diha sa usa ka lawas pinaagi sa cross. So makita nato diha ang reconciling work ni Christ pinaagi sa kamatayon sa cross. Aron mapasiguli ang Hudiyo ug Hintil ngadto sa Dios. Kana pinaagi lamang gyud sa gibuhat ni Kristo dito sa cross. Sa iyang pagula sa iyang dugo. Then ang verse 17, na si Jesus, who is our peace. Tingnan sa verse 17. And He came and preached peace to you who were far off and peace to those who were near. Kining preach din means literally to announce. I-preach sa atong gibuhat karon. Mao nga term nga gigamit sa New Testament, to proclaim. Kana pag word proclaim sa gospel. Inumduman nato nga during the time nga si Jesus Christ, itong pagkatao ni Jesus Christ sa Luke chapter 2 verse 14, di ba doon ay mga anghel nga nagdaig, daghang kayong mga anghel nga nagdaig sa Dios. Ningon dito, Luke 2:14, glory to God in the highest and on earth peace. Di ba ang mga magbalantes karino, nangahadlok sila, ningon ng anghel, ayaw magkahadlok, kaya nagdala kami maayong balita. Gisangyo sa mga anghel. Maayong balita, naghatag og kalinaw alang sa mga Hudiyo o sa mga Hintil, sa mga magtuo kay Jesus Christ.
makabaton og kalinaw sa Dios ug sa isig ka Kristohanon. Mao nang ningon ang Romans 1:16, ingon si Paul, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first, and also to the Greek." So mao nang ningon siya sa verse 17 nga, "And he came and preached peace." Gisangyaw ang ebanghelyo nga mao ang mensahe nga makahatag og kalinaw sa tao ug sa Dios. Verse 18, "For through him we both have access in one spirit to the Father." Tungod kay pinagi kang Kristo, kitang tanang mga Hudiyo, mga dili Hudiyo, makaduol na samahan pinagi sa Espiritu Santo. Now, when we have Jesus Christ, we have also access by the Spirit to the Father. Doon na natin access, dili makaduol na ta sa Dios. Dili lang judicial reconciliation, but makabaton ta og intimate relationships sa Dios. Mao nga makatawag na ta sa Dios og amahan. Ug makapangayo na ta og kusog, strength in times of trials, kalisod, kapait, mga problema, pagsulay, nga grabe kabugat, nga mabot sa itong kinabuhi. Kung kita aduna na ni Kristo, diha na ta ni Kristo, aduna na tayo access ngadto sa amahan, makaduol na ta sa trono sa grasya sa Dios. Igsuon, paminaw. Kanang pribilehiyo nga word kanang giingon nga we both have access. Di ba kasabot kay ta anak kay pag mingon kag madto ka sa mo connect kag internet, di ba mingon ka nga pwede ko maka-access sa imong internet? Tagay ra ko unsay password? Mga kag password. Di ka dito maka-connect, di ka dayon maka-access. Same ang concept. Dili tanan tao adunay access sa Dios. Dili tanan tao dunay katungod nga motawag sa Dios nga amahan. Kita lang nga adunay Kristus kinabuhi. Kita lang nga gitagaan sa Dios sa Espiritu Santo tungod kay nituotan niya nga tungod sa Espiritu Santo ningon sa Romans 8 nga we can call God Abba Father. Ug sa ato pa Papa, Daddy. Sa iyon ka ang Dios nga kaaway nato kaniadto, wala tay Dios, layo ta sa Dios, apan karon makatawag natin yag Papa. Sa iyon ka ana nga panalangin sa Dios. Mauna nga atong present spiritual condition. Makatawag na ta sa Dios og Papa. Kung nagkalisod ka, naghila kag maayos kag uol, kay grabe ang problema nimo. Sama sa nahitabo ni Sister Honey. Dili sayo nang ninagyan. Patong kay Sister Honey, anak sa Dios. Doon na siya katungod makatawag sa Dios nga amahan. Tabangi ko, tagay ko kaligon, kusog. Aron makapadayon ko nga maalagad kanimo. Mo na naa siya dinhi karon. Tungkol doon natay amahan nga tag-iya sa kalibutan. Magkita ra gyapon ta didto igsuon sa langit. Banhaon ta niya inigbalik ni Jesus Christ. Mag-uol man ta emotionally kung mawad-an tag pamilya. Pero ang saad sa Dios ningon ang 1 Thessalonians 4, ako mong gipahibalo kung unsay mahitabo sa mga nangamatay aron dili mo pareha sa mga tawo nga walay paglaom nga grabe sila magsubok kung mamatyan sila. Of course, nagod ta emotion kay tao man ta. Grabe ito paghilak natural na. Kiningon ang Dios, there's a time to mourn, time to weep. Design na sige di daw ta ha. Di ta makayo nga di masul ka Kristohano kay hilak man ka. Ano di daw sabot. Design even God, Jesus wept. Pinakamubo nga verse, Jesus wept. Nihilak si Jesus. Dili daw ta na paghilak. Kay tao man ta na mata emotion, even ang Dios do na emotion. Person man. Pero mag-uol man ta, muhilak man ta, masubo. So, nasayod ta. Na ang Dios dili na nato kaaway. Ato na siyang amahan. Mao nang bisa pagmamatay ta karon, ambusan ta karon og naibumbay ka China, magira ng Taiwan, maabot ang missile diri karon, mga matay ta. Igsoon.
I-welcome tas Ginoo dito sa langit, welcome mo. Sulod mo sa kong ingarian, mga akong mga anak. Di ba na makalipay na to? Dili ba na mo purpose ni Paul nga ningon siya nga remember your past. Pero remember also your present. Ayaw lumog hinumdum sa inyong past. Hinumdumi po ang inyong present spiritual condition. Doon na mo'y access na ko, makatawag na mo kong amahan. Dili lang kay gihimo na tamong matarong judicially justified na mo, gimatarong God declared you righteous tungod sa pagkamatarong ni Kristo nga gi-impute sa inyo ha. O ang inyong sala gi-impute ni Christ mo na nga pagtanaw nako, dili na mo mga makasasala, kun dili mga matarong, mga balaan na mo, mga santos na mo. Di ba? Mo ni gitawag ni Paul to the saints sa Episo, mo i-address niya sa Ephesians. Ang meaning niya sa saints, made holy. Sabi siya, gibalaan sa Dios, separated, gi-separate sa Dios gikan sa pagkahugaw, gikuha sa Dios gikan sa kingdom of darkness to the kingdom of light, to the kingdom of His Son Jesus Christ. Dili lang kay kana na matarong mo, to kay ang pagkamatarong ni Kristo na ninyo, kundi doon na pud mo'y relasyon nako. Pagkanindot anang word nga, we both have access. Hudiyo man mo, ni Paul, o hintil, kamong tanan nga nagtuo ni Jesus, kamong tanan nga naa ni Kristo, doon na may access ako ha. Makatawag na mo na kong amahan. Ayaw mo pagsalig ng mga tinuli mo sa physical, pagpasalamat mo kay gituli mo sa spiritual. Gitagaan mo og bag-ong kasing-kasing sa Dios pinaagi sa balaang Espiritu Santo. Mo na magpasalamat ta si Ginoo, di ba? Mo din ni purpose. Nganong sa Tibok chapter 2, puro na i-past, na i-present, na i-future. Promise sa Ginoo. Pagpahinumdum nato ni, padasig nato ni. Kaya uban nato makaigsunan din wa ko masayod nga grabe yung problema giagyan. Igsuon. Kung grabe imong kaluya karon, remember your present spiritual status. You're no longer. Tanawang atong padayon na to. Nindot kayo sa verse 19. Ang ito'y katulong nga point. Christians, new privileged position in Christ. Ang atong bag-ong pribilehiyo. Ingon nga magkristohanon, diha kang Kristo. Tanawa. Tungkol kay anak na ta sa Diyos, doon na tayo access samahan. Tungkol kay naan na ta diha ni Kristo, na balik na ta, na-reconcile na ta balik sa Diyos. Tungkol kay Christ Himself is our peace. Tungkol sa iyang kamatayon dito sa cross, nakabatong tagkalinaw sa Diyos na balik na ta sa Diyos. Now, verse 19, tanawa. So then, you are no longer strangers and aliens. Dili na mo mga dumuduong. Dili na mo mga aliens. But you are fellow citizens with the saints. We are now citizens in heaven. Ang atong citizenship, wala tas kalibutan, citizen ta din sa kalibutan, pero bisan nata nining kalibutan na ang future promise, present reality, citizen po ta sa langit. Praise the Lord. Dili ta, di ba doon yung mga tao nga doon gitawag og dual citizenship? Citizen sila sa Amerika, citizen po sila sa Pilipinas. Ako igsuon, dual citizenship siya. Citizen siya sa US, citizen po siya diri sa Pilipinas. Sa kalibutan na, okay po na, pero temporal lang na. Ang pinakanindot nga dual citizenship, kanang citizen kas kalibutan, citizen po kas langit. Sa may makalabaw na. Nga, bisa pag naka green card din sa kalibutan, tanang nasod pwede masudlan nimo pero di ka citizen sa langit. Unsaon man na nimo? Unsaon man nimo green card mo ato ka sa langit pagkatubang nimo sa Ginoo mamatay kami kas Ginoo. Ginoo pasudlan ko sa langit ngano man. Lord na ako'y green card. Oh. Igsoon di na madawat sa Ginoo. Nahimo na lang tang citizen sa langit tungod kang Jesus Christ. Praise the Lord. We are fellow citizens with the saints. But pasabot na,
ang tanang citizen sa langit, mga santos. Pasabot, mga gibalaan sa Dios. Ang pasabot ana, dito sa langit, walay masaag dito, nga dili mga saints, dili mga Kristohanon, walay mingon dito nga, taga-impirno nga mabos langit, mingon nga, uy, di mo katagalag, nung naam ko diri, di mo ko taga diri, di mo ko langit, walay masaag dito. Walay masaag dito. Nga naman, ingon siya nga, you then are no longer strangers, but you are fellow citizens with the saints. Kasi kauban na to sa langit, mga citizens sa langit, mga gibalaan sa Dios tungod ni Jesus Christ. Nga napaginindot kayo sumpay. Dili lang ka citizens sa langit, kauban na to mga Kristohanon. And members of the household of God. Wow. Sakop na ta sa panimalay sa Dios. Praise the Lord. Grabe, no? Tanan nga nagatuo kang Isus, sakop na sa panimalay sa Dios. Kani adto atong kinabuhi, sakop ta, anak ta ni Satanas. Gisunod nato si Satanas sa kalibutan, wala tay Dios, mao na nga atong pas. No hope. Apan karon, dili lang kay dunay tay access sa amahan. Dili lang kay gimatarong ta sa Dios. Gisakop pagyud ta sa iyang pamilya. Nagkaanam og ka-close, nagkasuod. Igsoon. Kanang giingon sa chapter 1 verse 5. Tanawan niyo balik sa chapter 1 verse 5. Para masabtan na to nagiingon niya members na ta sa family, the household of God. Sa lang version family of God. Tanawa ang chapter 1 verse 5. He predestined us for unsa? Gi-predestined niya for asa? Adoption. Now, pag mingon kag adoption, kasabot tas concept sa adoption. Pag ang bata i-adopt, unsa siya ang iyang pas nga kinabuhi? Sakop siya sa pamilya sa ga-adopt o wala? Outside siya sa pamilya. Karon kay gi-adopt siya, naka-decide ang banag asawa nga wa sila anak, di sila ka-anak. Example kami ni Merlin, di gyud mi ka-anak, magplano mi nga mga adopt mi. Kantong bata nga mong adopt pun dili originally dili siya sakop sa among pamilya. Mauna kita kaniadto. Pero tungod sa kaayo sa Dios ay plano na dili sa Dios daan nga before the foundation of the world nga i-appeal ta niya isakop ta sa iyang pamilya. Maunay adoption. Ug mauna karon mas giklaro pa niya, we are now members of the household of God. Maunay adoption. Sabot niya. Praise the Lord. Kinsa may di makapasalamat sa Ginoo ani? Grabe, no? Grabe ang panalangin sa Ginoo ang gihatag niya nato. Mao nang hingpit gini nga makadasig nato. Kung sakop na tas pamilya, of course, sigurado tang suod sa langit. Pamilya man ta sa Dios. Kung makasuod sa langit, ang sakop plus pamilya sa Dios. Then kanang household. Kanang term nga household and family, mo na images nga gigamit sa church. Actually, sa laing version, you are now members of the Church of God. Sa lawas ni Kristo, imong church. So regardless unsa ang imong nationality, kung doon lang kay tinuod nga pagtuo kang Hesus, sakop na ikaw sa gitawag universal body of Christ nga mao ang church. Ngano ning kog church? Kay tanaw wagod sa verse 20. Kanang term nga household of God. Built, di ba? Built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus Himself being the cornerstone. No, kinsa man na? Sa man gisgutan eh. Nga gi-built sa foundation pinagi sa mga apostles and prophets na si Jesus Christ mo ang cornerstone. Church. Di ba ninyo si Christ? Upon this rock, Peter, I will build my church. Si Christ ang cornerstone. Pero ang apostles and prophets mao ang foundation sa church. Now, para masabtan nato, mas dali, diretso, simple, easy to understand.
Nganong gitawag man ang mga apostles, consider mga apostles nga the foundation, sila ang built on the foundation. Ang church, sila ang foundation sa church. Simple explanation. Sila ang gihatagan sa revelation sa Ginoo, sa gospel, o sila ang gitawag og the first proclaimers of the gospel. Ang kanang apostles diha, ang pasabot diha, ang 12 apostles plus Paul. Then ang prophets diha, dili ang Old Testament prophets ang pasabot niya, but the New Testament prophets. Kung diin gi-reveal sa Ginoo ang gospel. Kay kung pag-abot nato sunod Domingo, sunod wali nako, makita nato diha ang explanation ng mystery sa Ginoo sa gospel, wala gi-reveal sa Old Testament, gi-reveal karon nga time pinagi sa prophets and apostles. Mao nga sila ang gitagaan sa gi-reveal sa Ginoo ang gospel nga pati diay ang mga hintil, mga manununod usab, makabaton usab og kalawasan. Wala na gipadayag sa Old Testament prophets. Karon na New Testament prophets o kang Paul, mga apostles, gi-reveal nga pati ang mga hintil diay maluwas. Mao nang gitawag sila ang foundation kay sila ang una nga nisangyaw sa ebanghelyo. Kanus-a nagsugod ang church? Kinsa ang nag-start sa church? Mga apostles, di ba? Mga sila ang foundation. Pero, ang cornerstone, si Jesus Christ. Naaw ko picture, pero sorry ha, wala na ko mapakita ninyo. Parang mamapan ninyo yung una. Isa tanaw sa akong oras. Happy na tama man. 30 na. Kanang cornerstone, sa ilang time sa una, pag minikag cornerstone, corners sa structure, sa building ba? Bato siya nga nasa corner, sa structure. Kanang sa ilang time, akong search ang meaning sa cornerstone sa ilang time. Hindi siya, a cornerstone was the principal stone usually placed at the corner of a building to guide the workers in their course. So paghimo nila building sa una, ang iunag yun nila ang cornerstone. Niya tanan ana isumpay na, so siya mo ibasihan. Sa ilang tayo pagtukod sa building, cornerstone na iuna. Then usually mauni ang pinakadako nga bato sa building. Once maset na ang tanan, maset na ang cornerstone, mauna ang gitawag nga the basis for determining every measurement tanang sukod. In the remaining construction, everything was aligned to it. So kinigbutang sa cornerstone, kinahanglan tanang mga bato, di ba bato ganana na ilang time sa una, mga bricks, bato pang pile. Kinahanglan naka-align na dito sa cornerstone. Ngano akong ipasabot ninyo? Tanaw ang verse 21. Ano masabtan na ito ang prinsipyo? Ngano ninyo sa 21? In whom the whole structure being joined together. Saan pasabot ang joined together, di ba? Kuha ninyo. Nagtungod na sa principle sa cornerstone. Ang cornerstone ang mauna, tanan nga mga bato nga mosunod, tanan mga maluwas, kinahanglan naka-align, naka-connect ni Christ. Perfect. Naka-align perfectly. Ang pasabot ana, tanan ang purpose mo ni Christ nga i-connect ang church diha niya kay gusto niya nga i-present ang church nga pure, holy, blameless ug walay spot. Ingon siya sa Ephesians 5, husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify the church, having cleansed by her by the washing of water with the word, so that he might present the church sa katapusang adlaw without spot or wrinkle. Mao nang ang church naka-join yun, naka-fitted together, wala gyud man sa haom yun kayo. Mo ang design sa Ginoo sa church. Na 22 last. Then, the church is God's dwelling in diin nagpuyo ang balang Espiritu Santo. Balang Espiritu Santo nagpuyo nato. Nisa in Him, you also are being built together in a dwelling place for God by the Holy Spirit.
So pagkakahibulungan sa kamatuoran ng kaniadto kita na imulag ang Kristo, walay paglaom, walay Dios, halayo sa Dios, apan karon tungod sa kaayo sa Dios, tungod sa gugma sa Dios, pinagi kan ni Kristo, nahiduol na kita sa Dios, napagisiuli kita sa Dios, nahimo kita sakop sa iyong pamilya, o kita karon temple of the Holy Spirit. Mao na nga atong lawas dapat magkinabuhitang balaan, kay ang Holy Spirit nagpuyo kanato. Wow! Nakita ninyo nagkaanam ka doon? Dili lang kay gimatarong ta sa Dios. Naduol ta sa Dios, gimatarong ta sa Dios, nasakop ta sa pamilya, wala lang diha taman gibot sa Dios, ang Holy Spirit na nato nagpuyo. Grabe. Wow. Tungod ni ana, igo kani makadasig nato. Kung naluya ka again karon, hinumdumi, remember your past spiritual condition and also remember your present status, spiritual condition.